Oras na ng gabi nang sinundo ko ang anak ko sa araw ng kasal ng papa niya at may ginawa ako dahil sa Dear at Vine. Ako si Leslie, single mom, at may anak na isang babae na 17 years old. Umattend ang anak kong 17 years old sa kasal ng papa niya. Hindi kami kailanman ikinasal ng tatay niya noon. At ngayon lang talaga siya nagpakasal. Ang masakit, anak ko lang ang inimbita, ako hindi. Tinanggap ko yon. Ayokong gumawa ng gulo. Para sa akin, mahalaga lang na makasama ng anak ko ang papa niya sa isang mahalagang araw. Sa Batangas ginanap ang kasal. Sinundo ng papa niya ang anak ko at malinaw ang usapan. Pagkatapos ng kasal, sa hotel daw matutulog ang anak ko at kinabukasan ay ihahatid na lang siya pauwi ng tita niya. Kampante ako. Akala ko bilang ama, sisiguraduhin niyang maayos at ligtas ang anak namin. Pero mali pala ako. Bandang hating gabi, tumawag sa akin ang anak ko, umiiyak. Nanginginig ang boses. Sabi niya, "Ma, wala po akong matutulugan." Akala ko nagbibiro o naguguluhan lang siya. Pero habang nagsasalita siya, doon ko naramdaman ang takot at pagod niya. Kwento niya, iisa lang ang kwarto na tinuluyan nila matapos ang kasal. Pero imbes na hotel room na maayos, halos 15 katao ang natutulog doon. Samantalang pang-4 na tao lang ang laki ng kwarto. May mga bisita raw na hindi na nakauwi dahil sobrang gabi na. Kaya doon na lang pinatulog sa iisang kwarto. Siksikan, walang konsiderasyon. Ang anak ko, walang espasyo. Walang kama, walang mapwesto. Tinawagan ko agad ang papa niya, walang sagot. Tinawagan ko rin ang tita ng anak ko, wala ring sumasagot. Doon na ako kinabahan. Hindi na ako nag-isip ng matagal. Sinabi ko sa anak ko, "Anak, susunduin kita. Hintayin mo ako. Galing pa akong Makati. Gabi na, pagod na ako. Pero wala na akong pakialam." Anak ko yan. Hindi ko kayang isipin na nakaupo lang siya sa isang sulok, umiiyak habang ang mga matatanda ay komportableng natutulog. Pagdating ko sa hotel, doon ko mismo nakita ang sitwasyon. Isang kwarto na punong-puno ng tao, may nakahiga sa sahig, sa gilid ng kama, sa mga upuan. At ang anak ko nakaupo sa isang sulok, nakayakap sa sarili niya, doon na lang nakatulog. Bilang ina, durog ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung paano nagawa ng ama niya iyon. Kasal niya yun, araw niya yon. Pero anak niya pa rin ang nandoon. Dahil sa galit at inis, pumunta ako sa reception. Maayos akong nagsalita. Sinabi ko lang ang totoo. May halos 15 katao na natutulog sa isang kwarto na hindi naman akma sa dami nila at baka pwedeng i-check ng hotel. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi ako sumigaw. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang magulang. Pagkasundo ko sa anak ko, umalis na kami at bumiyahe pa uwi. Habang nasa daan, sunod-sunod ang tawag ng papa niya. Hindi ko sinagot. Pagod na pagod ako, pisikal at emosyonal. Pero nag-chat siya, galit na galit. Tinanong niya kung ano raw ang sinabi ko sa reception at bakit may mga attendants na pumunta sa kwarto nila, kaya nag-alisan daw ang mga bisita niya. Hindi ko na sana sasagutin, pero may pahabol pa siyang chat. "Sinira mo ang kasal ko. Naiinggit ka lang kaya mo ginawa yan." Doon ako tuluyang napagod. Hindi ko siya sinagot, dahil alam ko sa sarili ko ang totoo. Hindi ako naiinggit. Hindi ko sinira ang kasal niya. Ang ginawa ko lang ay ipagtanggol ang anak namin, dahil malinaw na siya mismo bilang ama ay nabigo. Kung ang pagprotekta sa anak ko ay tinatawag niyang paninira, handa akong maging kontrabida sa kwento niya. Pero sa mata ng anak ko, sapat nang alam niyang may isang magulang na hindi siya pababayaan. Kahit anong oras, kahit gaano kalayo, kahit gaano kasakit ang sitwasyon,